Nabunyag din sa pagdinig ng Kamara ang tungkol sa Gentleman's Agreement na lumang kasunduan umano na pinasok daw ng dating Administrasyong Aquino sa China. Ay kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Panahon pa ni Pinoy ay meron ng kasunduan na pagkain at tubig lang ay hatid sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Muling nagkasama kanina sa pagdinig ng Kamara ang mga opisyal ng Duterte administration na sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Sinagot nila ang mga katanungan tungkol sa kontrobersyal na umano'y Gentleman's Agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Anila, 8 beses nagkita ang dalawang leader mula 2016 hanggang 2019. Dalawa sa mga yan ay kasama si Medialdea at wala raw nangyaring kasunduan. No gentleman's agreement ever took place between former President Duterte and President Xi. President Duterte, being a lawyer, knew fully well that it was foolhardy to enter into an agreement, especially a gentleman's agreement at that, with the President of the People's Republic of China on matters involving sovereign rights. Abril nang aminin ni dating Pangulong Duterte na nagkasundo nga sila dati ni President Xi na panatilihin ang status quo sa paghahatid ng mga pagkain at tubig sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin, pagkain at inumin lang ang pwedeng dalhin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Pero paglilinaw ni Medialdea, hindi si Duterte ang pasimuno niyan. Tinuloy lang daw nila ang dati ng kasunduan na pinasok daw ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa China noong 2013. There was a commitment by then Voltaire Gasmin that he promised the Chinese embassy that he will deliver only food and water to the Marines assigned at the vessel. Si dating Secretary Voltaire Gasmin ang dating Defense Secretary ni Pinoy. Sa kabila niyan, paglilinaw ni Lorenzana, walang direktiba o anumang iturn over si Gasmin tungkol sa kasunduan sa BRP Sierra Madre o pagre-repair nito. Giit naman ng ilang kongresista, noong panahon ni Aquino, inilalaban pa lang sa International Tribunal ang 9-dash line claim ng China. Sa panahon na ni Duterte, lumabas ang 2016 arbitral ruling. We can't help but express our surprise po, no? And in 2016, when the arbitration ruling came out, explicitly saying na meron pa tayong exclusive sovereign rights over exclusive economic zone, hindi po binago yung supposed status quo. Paliwanag naman ni Medialdea, because we were towards a different direction at that time. How can we attain a good relationship with China, no? Even with the decision at hand? It was something that the former president was saying. I have this decision now. I can carry it. Ayon kay Lorenzana, nag-umpisa silang magsagawa ng repair sa barko noong 2021. Dito na raw nagsimulang bombahin ng water cannon ng China ang ating mga barko. Chinese embassy is claiming that we are trying to strengthen the ship as a whole. Pinapaganda natin yung nire-repair natin yung ship. But according to the Navy, which when I talked to them, ay nire-repair lang nila yung tulugan at tirahan ng ating detachment doon, which we did. Tinanong din ng isang mambabatas ang Department of National Defense kung hindi nga ba kinailangang i-repair ang BRP Sierra Madre mula noong 2013 hanggang 2021. Sasagutin daw yan ng DND sa isang executive session. Balak ipatawag sa susunod na pagdinig si dating Secretary Gasmin. Iimbitahan din ng Kamara si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na unang nagsiwala tungkol sa umano'y Gentleman's Agreement. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.